Our topic for today mga kapatid ay nasa 2 Chronicles chapter 33 and 34. Now mga kapatid, narinig ko at marami rin ako narinig sa inyo ng mga facilitations patungkol dito kay Haring Manase at kay Amon. Without going through the whole verse, I would like to ask this question. Ang tagal ng pamumuno ni Haring Manase. Kaya alam mo, Sister Alice, yung ating mga kababayan sa Pilipinas, ang ating mga pamilya, we have to teach them or to encourage them to vote wisely. Ngayong halalan. Bakit? Kasi hindi lagi tayong meron kasing mga this one is the longest reigning king of this. Longest reigning ganon. Longest hindi porke matagal na namuno ang tao, tama sabi ni Pastor Johnny. O hindi porke matagal kang nabuhay. Maganda ang buhay. Kaya nga ang sabi, Sister Cynthia ng Panginoon, Lord, teach me to count the number of my days. Kahit ko konti, but you learn to live a godly life that is more preferable, that is more godly, than having so many years of life, tapos, puro impyerno ang naranasan natin. Amen mga kapatid. Kaya ang panalangin palagi, kanina yata kahapon, meron tayong kapatiran sa main, Sister Cynthia. Meron siyang quote, billionaire's quote, ang sabi, money without time, or rather, money without time is worthless. And then sabi naman niya, time without money is pointless. Maganda ang quote eh. Pero alam mo, Sister Cecil, pag nagbabasa ako ng quote, nag-iisip agad ako, ito bang quote na ito ay cute lang? Kasi may mga quote na cute. Diba? Pero pag sinuri mo siya talaga under the microscope lens, may kulang or hindi tama or tama. May mga ganon, may tama naman talaga at may point. Pero, nung nabasa ko yon, I felt that, sabi ko, kapatid, tama yung maganda yung quote mo. Magandang hugot. Money without time is worthless. Time without money is pointless. Alam mo, dinagdag ko, Sister Cecil. But, sabi ko sa kanya, money plus time plus health to enjoy money and time is priceless. Dinagdagan ko. Why? Kasi minsan mahaba lang ang buhay pero hindi naman nag-i-enjoy. Kaya minsan hindi mo rin masisi, Brother Matt, yung mga tao na yung kanilang family member buhay nga. Pero Sister Cecil, nagpapagana na lang yung electric machine. Pag tinanggal mo yung plug, patay na rin yung tao. Gulay na. Yan bang gusto natin? Kaya, do you need long enough? Kaya ang tanong ko rito mga kapatid is, kailangan ba natin na, ako kasi mas gusto ko yung mahabang buhay, Brother Matt, na sumusunod na sa Diyos. Kasi minsan ang nangyari kay Manase mga kapatid, humaba lang ng humaba ang buhay niya, tapos at the latter part, doon ka rin pala magsusunod sa Diyos. Magandang ending niya cute eh. Pero sayang, ang daming taon na nasayang. Halos the entirety of his half of his life. Almost, lampas pa siguro. Ilang taon siyang nabuhay.
55 years? Eh, ang tao nabubuhay 75, sabi ng Panginoon sa Bible. 75, okay na. Kaya Sister Chami, kapag 75 years old ka na, huwag ka na papray ng papray. Lampas ka na, nasa, kumbaga sa liga, tapos na, natapos mo na ang full time. Di ba Sister Arlene, yung half time, first quarter, second quarter, fourth quarter ka na. Huwag ka na magpatawag na, uy, patawag mo si Pastor Johnny, panalangin ako. 95 years old, ano ipapanalangin namin? Nabuhayin ka ng Diyos, nabigyan ka ng 100 plus years? Is that what you want? Diba? Ang sa akin mga kapatid, habang ikaw ay may buhay at habang bata, at ito mga kapatid ay patungkol din sa mga bata. Tayo, mga bata pa tayo, Brother Matt. Kaya itong pagkakakilala ni Brother Matt sa Panginoon, habang bata siya, nakilala mo ang Panginoon, my God. Talagang malaking bagay, malaking puntos. Bakit? Nakilala mo ang Diyos. Hindi mo kailangan umabot ng 55, ng 60 years old, ng 70 years old. Tapos, all throughout these years of your life, you lived in hell. Hindi mo nakilala ang Diyos. Oo nga, napunta ka sa langit, pero at the last point na lang, kumbaga last 2 seconds, naishoot mo lang yung bola, panalo ka. Pero all throughout, struggle. Mga Bisaya, mga kapatid, struggle. Kaya, mahirap ang lagi ka nag-i-struggle. Diba, Sister Cynthia? Eh kasi, kung nabubuhay ka ng matagal, eh di sana, mabubuhay ka na lang ng maayos, maganda. Para sa akin, I rather live life na maganda, maayos ang buhay. Ayoko nung buhay nga, pero hindi naman nag-i-enjoy. Kaya yung panalangin ni Haring Hezekiah, nadagdagan yung kanyang buhay ng 15 years, doon yung kanyang 15 years na extra, doon naman ipinanganak si Manase. Na kung nakita sana ni Haring Hezekiah na yung kanya magiging anak ay magiging ganyan, eh di sana, tama sabi ni Pastor Johnny, sana hindi ka na lang pinanganak. So marami tayong matututunan sa buhay ni Haring Manase, mga kapatid. At yun ang akin. Huwag mo nang patagalin, kung may galit, huwag nang patagalin, why? Eh magbabati din kayo. Mag-asawa, tikisan, hindi magluluto si Mrs. para hindi makakain si Mr. Ay sino kang tatakutin ninyo? Sino ang inyong kayo rin ang mahihirapan kayo pareho. Kaya ang gamot dyan, Brother Jaime, pag galit si Sister Presi, yakap, sul, and kiss pa rin lang ang katapat. Libre, walang bayad, o ay di masarap ang luto. Alam mo pagka maganda ang panahon ng mga Brother Jeff, ito mo si Brother Jeff. Tama si Brother Jeff, nagla-like agad. Kasi, totoo yan eh. Brother Matt, kapag ang ating mga asa-asawa ay hindi maganda ang pakiramdam, ang sama ng lasa ng luto nila. Napansin mo yun? Bakit? Kasi Sister Charmy, hindi maganda ang pakiramdam na nagluluto. Kaya naniniwala ako eh. Kaya pag sa church ay marami nag-take away, ibig sabihin nagluto niyan. Talagang nandoon ang kanilang puso at ang pag-ibig sa Diyos. Kasi masarap. Habang kanina kinakain namin yung niluto ni Sister Arlene, ng mga Sister May nandiyan ka, Sister May nandiyan. Ang sarap ng isda. Alam mo pag kumakain, mararamdaman mo talaga, hindi ko alam, pero some elements parang nakukonect mo yung spirit mo sa nagluluto. Ganon din naman kababaihan. Kaya para tayo hindi ma-outside Kulambo, Pastor Johnny, kailangan yakap, sul, and kiss pa rin lang ang katapat. Huwag nang patagalin. Kung may mga hinanakit at tampo, ay malay mo mamaya, dumating na ang Diyos, magkagalit kayo. Diba? Now, that's my takeaway there, mga kapatid. Huwag na nating pahabain ang buhay na tayo ay namumuhay sa galit, tampo, hinanakit, at sa mga kasalanan. Kagaya ni Haring Manase. He lived na full time niya 55 years, napakatagal. And then on the 56th year, okay, nakakilala sa Diyos. Maganda. At buti nga, at ganun ang naging nangyari. Pero, it could have been much, much better from if he
served, and he loved God from year 1 up to year 55. Ang tagal nun eh. Diba? Pagka may ganun kang panuntunan, Sister Charmy, na life is too short eh. Kaya I like that Bible verse, Brother Matt. Lord, teach me to number my days. Panginoon, turuan mo ako mabilang ko yung mga araw ko na. Kasi we don't live long enough. Lalo na ngayon sa panahon ngayon. Marami na nagkakandamatay. Tapos lagi ka pa namumuhay sa ganyan. Magbago na tayo. Kasi magbabago ka eh. Ang mahirap pa dito, itong si Haring Manase, ang dami niyang nadala. Ang dami niyang nahikayat sa pagaya sa kanya. Amen ba? At yun ang hindi rin laging ganyan na porque mataas na tao ang hikayat sa atin, mayamang tao, magaling na tao, doesn't always mean na tama ang ginagawa. Nakuha mo? Okay, ano pa? Ang ba pwede natin matutunan din eh? Hindi totoo yung kasabihan, mga kapatid, na yung masamang tama pala, sorry. I will rephrase. I will retract my sentence. Ang sabi, Sister Charm, siguro dito nang galing yung kasabihan ng Pilipino, Sister Cynthia, na ang masamang damo, matagal mamatay. Yan bang gusto mo, na yung mga tao sa lugar nyo, tagal mamatay kasi masamang damo yan eh. Gusto ko pag namatay ako, Sister Arden, ay bakit namatay si Pastor doon? Napakabait na tao. My God, hindi ako makapaniwala. Diba? Pag kinanta nila yung, hindi kita, talaga mag-iiyakan sila. Talagang hindi ka malilimutan. Diba, Sister Pressing? Kasi may mga tao hindi ka malilimutan dahil may utang ka. May mga ganyan. May mga ganyan hindi nakakalimot. Sister Alice, alam mo yan. Di ba? Hindi kita. Dapat yan ang kanta ng mga nagpapautang eh. Hindi kita malilimutan. Di ba? Yung kanta naman ng mga pinautang, past is past. Move on. Amen. Nagpunta ako kanina, Pastor Johnny, sa mall. Kanina sa may, lumabas kami kanina ni Sister Jewel. Sister Chelsea, Sister May. Punta kami ng mall sa Westfield. Binakita ko doon na isang karatula. Ang sabi, I like heaven for a climate. I like heaven for a climate, but preferred hell for company. Mas preferred daw nila si mga kapatid ang hell for company. Kaya, could it be the reason why, Sister Charmy, na ang kanta ng mga Pilipino, mga manginginom sa atin, sa langit wala ng beer, that's why we do it here. Ay, itong mga hunghang na ito, mga kapatid, hindi nila alam sa langit maraming beer. Anong kala nyo sa mga Christian, hindi tayo nagiinom? Pwede tayong uminom, pero with moderation. Yun ang kanta ng mga sanlibutan, akala nila ay cute, maganda ang tunog, maganda ang rhythm. Pero pag nilimi-limi mo in spiritual realm, mali eh. Kasi parang sinasabi na gawin na natin, magpakasama na tayo, mamamatay din tayo eh. Pero hindi eh. Sa langit, mga kapatid, in heaven, there will be an eternal joy, an eternal happiness, an eternal praise and worship with our God. Mas masaya, mga kapatid, sa langit. Palakpakan natin ng Lord, mga kapatid. Huwag kayong maniwala sa mga cute-cute na kanta na sa langit wala ng beer. Anong sa langit wala ng beer? Mas maraming inumin sa langit. Pipili ka ng iba't ibang mga inumin. Masasarap na pagkain. Ay tama, maaaring sa impyerno wala ng beer. Dahil doon, ano ang sabi ng Bible ng Book of Revelation, Sister Arlene, na habang buhay na apoy at init. Sobrang init. Bakit? Paano natin malalaman na mainit? Kasi yung namatay si Lazaro, tsaka yung matandang yung lalaking mayaman, namatay siya. Sobrang init. Oh. Amen ba? Kaya yung mga galing sa Middle East, alam nyo yan. Kung gaano kainit. Ay, gusto mo ba yung ganon? Doon ako sa langit. Masarap ang buhay. Now, isa pa sa natutunan ko kay Haring Manase habang binabasa ko itong verses na ito, mga kapatid, is yung pagpili sa buhay. Pagpili sa Diyos. Kagaya na sinabi ni Joshua, as for me and my house, we will serve
the Lord. Piliin mo ang Diyos. Pumili ka ng maayos na buhay. Kasi ito ang sinasabi ko, Sister Cecil, alam mo ang buhay na maayos, pinipili. Hindi basta yan dumarating. Hindi yan tsamba. Ang profession, ang magandang buhay, ang magandang trabaho, ang magandang hanap buhay, ang malaking sweldo, minsan nasa pagpili din. Pumili. Huwag mo sabihin na wala ka ng choice. No, lagi tayong may choice. Life has given us choices. Joshua said, choose this day whoever you're gonna serve. Are you gonna serve Baal or are you going to serve Jehovah? Pero sabi ni Joshua, but as for me and as for my house, we chose to serve the living God. Ang mabuting buhay, pinipili. Ang magandang bahay, pinipili. Ang magandang relationship, pinipili. Nasa pagpili mo yan. Hindi basta yung dumarating. Kaya sabi ng Bible, Brother Matt, life and death is in the power of your tongue. There's a choice. Deuteronomy 28 verse 1 to 14. If you obey, you will have blessings. You will have this good life. Deuteronomy 28 verse 15 onwards. If you don't, curses will take over. Curses will come upon you. Nasa pagpili. Kaya lagi ako dun sa pagpili na magandang buhay. Piliin mo yung magandang buhay. Choose life. Ito nangyari kay Haring Manase ay salamin ng ating buhay. It's time to choose life. It's time to go back to the life we always wanted. Kaya itong ginagawa natin, napakaganda nito. Itong ating pag-Bible study. Kasi pwede ka nang matulog eh. There's life after death. Naniniwala ako mga kapatid. At ako, I cannot wait until we get to God. Gusto ko na nandoon na tayo, Sister Cecil. Gusto ko pag dumating ang Panginoon, Sister Presi, nandito tayo sa Bible study. Tapos darating ang Panginoon. Wow! Sino yung mga nandyan? Arlene, Eliza ng UK. Kayo, dito kayo. Kayong mga nag-attend dito kayo sa langit. Kayong wala. Dan muna kayo sa tabi. Mamaya na kayo. Ayun na mga kapatid. Kasi gusto nating maratingan tayo ng Panginoon sa ganitong klase ng paglilingkod. Ganitong klase ng buhay. Amen mga kapatid. Yun ang mga natutunan ko sa pagbabasa sa buhay ni Haring Manase. Bagamat siya nga ay sinasabing may dugo o may tinatawag na alibughang dugo o yung the blood of the monarchs or the king and queen's blood, pero wala sa kanyang puso ang espiritu at pagmamahal na kagaya ni Haring David. Amen. Marami siyang ginawang mali. Yung mga sinira ng daddy niyang si Hezekiah, ng mga Diyos-Diyosan, binalik niya uli. Amen ba mga kapatid? Ginawa niya. Sinira na nga, ibinalik uli. Alam mo, minsan yung mga ganyan, minsan kasi hindi mo rin alam kung ito ay lack of, kaya mahalaga kaya kita mo, sabi nga kanina sa ating Bible study sa Manila kanina, Solomon asked God for knowledge and wisdom. Importante ang karunungan. Sa karunungan, mga kapatid, yayaman ka, gaganda ka, babata ka. Pag marunong ka ha, kaya maganda ang marunong. Etong si Manase, hindi natin alam if he had proper teaching. Kasi napakabata niya para mag-reign. Wala siguro siyang advisor. And even if he had, pero he continually annoyed and did evil in the eyes of the Lord. Ginaya niya yung mga ginawa ni Ahab.
Nagkaroon pa siya na ipinatayo niya pa yung mga at sinamba yung images ni Baal at ni Asera. Ito ang sinasabi ni Sister Cynthia kanina, mga kapatid. At hindi natin maisip bakit. At tayo mga kapatid ngayon ay mulat na dito. Pero hanggang ngayon, Sister Arlene, pag dumating ang Semana Santa, marami pa rin na nung lumabas yung Quiapo, yung Nazarene, Black Nazarene sa Quiapo, nagpapatayan ng mga tao, nagtutulakan ng mga tao, mahawakan lang si Black Nazarene. Hindi natin tinatawanan dahil yun ang paniniwala nila. Pero kulang sa assessment. Kulang sa assessment. Kulang sa pagbabasa. Because if they can only read the Bible and read this, surely they will change. Pero wala. Ginawa din ni Manasseh, mga kapatid, yung pagbibigay ng kanyang mga anak kay Molech by worshiping Molech while burning the children. At habang, according to the 2 Kings, habang sinusunog niya yung mga bata, Sister Cecil, sa harapan ni Molech, yung Diyos-Diyosang si Molech, nagdadrum sila ng malakas na malakas. Para habang umiyak ang bata, hindi nila marinig. Ganoon ka-torture ang buhay nitong si Haring Manasseh. I don't understand. Why? May mga taong gano'n, kahit turuan mo, kahit alam nilang mapapahamak sila, ayaw nilang magbago. Magtataka ka. May mga Pilipinong gano'n, mas gusto nila sa mga fixer. Ayaw nilang makipag-usap, ayaw nilang pumunta doon sa DFA, sample, passport. Hindi sila pumunta sa DFA, pumunta sila sa fixer, hanap sila, sino rito ang may kilalang fixer? Tapos pag naloko, magreklamo, ay sino pa nagpaloko dyan? Bakit ka kasi naghahanap? Kasi pag hinanap mo ang fixer, ay talaga makakakita ka. Minsan kahit na mali, pero kasi mo sa kanyang mali, pero ang tao ay magbago. Kaya napapahamak. Ano pa sabi dito, mga kapatid? But on the verse 10 to 11, ito na yung mahaba at matagal na masamang paghahari nitong si Haring Manasseh. Tinalo ng Panginoon si Manasseh. Kasi bakit matagal? Lord, ba't ang tagal-tagal mo pang hinayaang mabuhay ito si Manasseh? Binibigyan ng Panginoon ng chance. Diba? Kaya minsan pag nabubuhay tayo, hindi porke nabuhay lagi, laging tama. Minsan binibigyan ka lang ng Panginoon ng pagkakataon para magsisi ka. Para bumalik ka sa Kanya. Papaluin ka ng Diyos pagka talagang mali. Dito lang sa UK, hindi talaga tayo pinapayagang mamalo. Pero sa Pilipinas, usong-uso yung palo. Sabi nga nila, Sister Cecil, bata pa lang tayo, kami ni nanay, may prat na. Alam mo, may fraternity na. May hazing na kaagad. Anong bantay bata? Halika rito! Walang bantay-bantay bata doon. Ang bantay sarado ka, bugbog sarado ka. Kaya ang mga bata noon, takot. Ngayon, hindi. May mga magulang, takot na sa anak. Susumbong kita sa bantay bata. Kaya, may mga bata, lumalaking, walang tamang ugali. Walang moralidad. Walang magandang asal. Noon, itinuturo yan, Brother Matt, yung GMRC. Yung good manners and right conduct, tinuturo yan. Kaya maganda kaya sabi ko nga, maganda mga kapatid na tayo ay magkaroon ng maganda sa tao, mga kapatid, ang bata nakapagsimula sa Christian school. Mas maganda na ikaw ay nasa Christian school kasi natuturuan ka. Alam mo ba doon sa Maranatha, di ba meron tayong school, yung Maranatha Shekinah Christian School natin? Ito, natutunan ko lang to sa kanila.
Ang pagbasa natin di ba tayo abakada? Di ba mali na yon? Ngayon, ang pagbasa na, ha, tayo nun, hey, H. Pero sa kanila ngayon, how do you read hey? No, it's not H, ha. Tama sila eh. Bakit? Tamo, may mga pronunciation tayo na mali. For example, sa Alice to. A, sabi na A. Pero kaya tinatawanan natin yung mga taga-ibang lugar na, ba't ang basa mo apple? Eh kasi A. Eh di apple. Tinatawan. Kasi ang pronunciation natin, si Sister Cecil, registered, qualified teacher. Eh bakit nga naman A? Tapos pag binasang apple, eh di, bakit mali? Akala ko ba A ang A? Bakit pag tinanong ko ang apple, eh mali? Eh di ba tayo apple? Eh kasi kaya basa nila A. Pero may iba-ibang consonant, may iba-ibang way ng pronunciation. H. Pero ang pronounce natin sa hospital, ho. Lagi ha. Lagi may hangin lumalabas, di ba? So, mga kapatid yan ay mali nagkaroon sila ng itong si Haring Manase, mga kapatid, ay hindi nakinig. Tama, may pinapalo ng Panginoon, mga kapatid. Kaya pag kayo ay medyo nasasabihan ni Pastor Don, ni Bishop, ni ating mga pastor, huwag kayo magagalit. Pag medyo tinatapi kayo, kapatid, bakit ganyan ang mo? Ang ugali mo parang hindi yata tama. Huwag kang magagalit kasi kung hindi ka naman namin mahal, bakit ka naman namin sasabihan? Hindi na ako mag-a-accept pa ng panahon sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. Pero the fact na nag-i-invest kami ng time para sa'yo dahil mahal ka namin at gusto kitang matama. Pag napapalo kayo, huwag kayong maging mag-alsa balutan na parang si Dora. Parang Dora Christian. Lagi may dalang, yung jet skirts na yan. Ano magagawa mo? Eh, ganun talaga. At kahit ka naman saan pumunta, talaga naman dapat minsan kasi, doon mo lang marirealize na, kung hindi ito pinalo ng Diyos, hindi natuto si Manase. Hinayaan na lang ng Diyos, pero nandoon pa rin ang pagmamahal ng Diyos. At yung pagpalo, ano mo sabi ng Panginoon, Sister Arlene? Minamahal ng Diyos ang kanyang mga anak na pinapalo. Kung hindi ka mahal ng Panginoon, hindi ka niya papaluin, bakit pa? Pero mahal ng Panginoon. Naawa ang Panginoon kay Manase. The Lord spoke to him. Pwede namang hindi na, pwede nang patayin na lang siya, Sister Alice, bumuka na lang ang lupa. Total, masama ka naman eh. Bakit niya pa naman patatawarin ng Panginoon? Walang obligasyon ng Panginoon na bigyan siya ng warning at itama siya. Wala namang obligasyon ng Panginoon. John 3:16 is correct. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him. Hindi sinabi ng Panginoon na, ikukorek ko kayo, sabi ko sa'yo, mali ang ginagawa mo. Walang warning. Pwede siyang patayin kaagad ng Diyos. At pag pinatay siya ng Diyos, fully justified ang judgment ng Panginoon. Justified, tama lang. Buti nga sa'yo. Pero hindi Sa gitna ng kanyang katigasan ng ulo, sa gitna ng kanyang pagsalangsang, kinausap siya ng Diyos. Pinalo siya ng Diyos. Diba? Ganon din tayo. Tama sabi ni Pastor Johnny. Pag ikaw ay kinakausap, ay makipag-usap ka ng maayos. Huwag yung matalas ang dila mo. Anong pakialam mo? Huwag kang ganun. Huwag bastos, mga kapatid. Kailangan makinig. Kasi kaya tinatama ka. At hindi ka para ipahiya. Para ikaw ay matuto. Para tayo ay matuto. Kasi sa bagay nga, malalaki na tayo. Pero minsan, alam mo yung kahit malalaki na tayo, matatanda na tayo, dapat alam talaga natin ang tama at mali. Pero it also gives us guidance. Lalo na kung ang kausap mo ay mas marurunong, mas maka-Diyos, mas mabuti, hindi yan magsasalita ng bagay na ikasasama mo. Amen? Ano pa ang sabi rito, mga kapatid? Bagamat si Haring Manase ay sinabihan at ang mga tao, hindi sila nakinig. Yan ang sinasabi ko. Kaya may mga tao na, dito kayo pumunta. Mas gusto nila yung mga naluloko sila.
Magusto nila napepeke sila. Ayaw nila nung masabihan ng tama. Hindi pa rin nakinig. Therefore, masama nang ginawa niya. Sinabihan na siya ng Diyos, binardingin na siya. Hindi pa siya nakinig. Sister Mercy. Therefore, ito na. Maghintay ka. The Lord brought upon them the captains of the army of the king of Assyria. Mismong hindi demonyo ang nagdala sa mga kalaban, Sister Cecil. Hindi demonyo ang nagdala sa mga kalaban para lupigin at parusahan, ipahiya, humiliate itong mga si Haring Manasseh at ang mga tao niya. Mismong Diyos ang nagdala ng kalaban para talunin sila. Kasi hindi ka naman nakikinig eh. Para bigyan siya ng judgment. Kasi kung lagi maghahari ang masasama, tapos walang judgment, then walang justice. Diba? Then, mananaig ang kasamaan. Kaya kailangan parusahan. Kaya yung Believe It Prison, Sister Alice, tinatawag na correctional. Yung mga kulungan, di ba, nakalagay, correctional facility. Hindi naman sinasabing prison, wala namang ganun eh. Believe It Prison, pero ngayon, binaltan yon, Believe It Correctional. Ikinu-correct. Para hindi pa marisan, para magkaroon ka ng, bakit walang cellphone, Sister Alice, sa mga kulungan? Hindi lang para makapag-text ka sa outside world. But more than that, Sister Mercy, para magkaroon ka ng realization. Magkaroon ka ng tinatawag na parang retreat. Di ba ng mga bata tayo, nagre-retreat tayo, punta tayo ng Tagaytay. Magkakaroon, titing ka sa malayong lugar. Magkakaroon ka ng parang peace. Kakaroon ka ng di ba? Para magkaroon sila ng realization sa mga ginawa nilang mali. At makorrect. And then, verse 12 to 13, mga kapatid, nagkaroon ng pagsisisi naman itong si Manasseh. Ito yung sinasabi ko kanina na, sayang. Maganda sana, pero kung matagal-tagal at mahaba ang iyong paghahari, naging mas masaya ang buhay, fulfilled and happy life. Ako mas gusto ko yon. Yung habang bata ako, nag-i-enjoy ka, nag-i-enjoy tayo sa buhay. Kaya tama sinabi ni na Brother Matt. Tama ang ginagawa ni na Brother Matt, ni na Brother Ben. Yan. Brother Ben, I can see you. Brother Ben Cruz, ingat ka sa pagmamaneho, kapatid. Ingat, kapatid, sa iyong pagmamaneho at pagpalain ka ng Panginoon na ikaw ay nakikinig habang ikaw ay nagmamaneho. Yan. Lumalabas, Pastor Johnny, marami na nagtatanong, kailan daw ba ang unang hirit sa tag-init? Kasi marami ng init na init, marami ng init na init. Kaya ang iba, kanya-kanya na lang. Sige, magkakanya-kanya na tayo. Ako'y pupunta sa next week, ako hindi mag-iimbita. Pero sinasabi ko lang, kapatid, maganda na ikaw ay nag-i-enjoy sa buhay. Habang bata, Sister Arlie pupunta ng Canada, Amerika, Sister Cecil sa Canada, yung iba sa Canada, sa Canada lang kayo. Wala naman kayong pupuntahan. Dito na lang tayo sa London, mga kapatid. Amen ba? Sayang ang buhay, Sister Christy. Kasi doon ka sa 55 years, tapos 56, 57, mamamatay ka na. Doon na lang gumanda ang buhay mo. Parang yung lalaki sa kanan ni Jesus, di ba? Sabi ng lalaki, Panginoon, wag mo naman akong kalimutan pagka namatay tayo, ha? Sabi ni Jesus, sige, ngayon din dadalhin sa paraiso. Maganda, cute na yung words eh. Cute. Pero may kulang, Sister Alice. Kung sana na, bago siya namatay, nakilala niya na ang Diyos, di sana nasa paraiso na siya. Hindi yung all throughout his life, nagiging terorista siya, magnanakaw siya, kriminal siya. Nabuhay siya na nagpakasama-sama. Kaya alam mo yung kaparusahan ng buhay, mga kapatid, not necessarily hell. Not necessarily you have to go to hell. Yung mismong, yung consequences ng ating ginagawa. Sample, masama tayong tao. Sample, chismosa ka. Bagay dito sa Maranata, walang chismosa dito eh. Alam ko yan. Makakasure ako. Sister Arlie, parang tumatawa ka. Parang meron kang reklamo. Sister Arlie, huwag kang kumontra ha. Sample, chismosa ka. Napapagbintangan tayong chismosa. Marites tayo. Kaya Marites na lagi. Sikat na ngayon si Marites na yan. Sample, Marites tayo, mga kapatid.
Eh sa kamaritesan natin, napahamak tayo. Oh. Di ba? Kaya, minsan mga kapatid, yung, yung habang tayo ay nabubuhay, ay gamitin natin yun para sa Diyos. Hindi yung at the last point of His life. Ayoko yun. Gusto ko habang buhay. Habang bata tayo, nag-i-enjoy. Ano ba tayo ngayon? 40. Yung iba naman, 50. O, meron ka pang 20, 25 years na natitira. Yung 25 years na yun, i-enjoy mo na. Kasi madali na lang yun. Napakabilis na ng panahon. Di ba? Minsan yung 3 years, mabilis na lang yun. I-enjoy na natin yan, Pastor Johnny. Total, mainit na. Maya-maya, Mayo na. O maghano na tayo, Brother Matt. Ano, meron na ba tayo dyan? Meron na tayong pupuntahan dyan. Baka naman pwede tayong pumunta. Amen ba, mga kapatid? Kasi gusto natin i-enjoy. At yun, mga kapatid. Huwag nating intayin yung end of our lives. Tapos doon tayo mag-i-enjoy. Habang bata, mag-enjoy. Kasi yung iba naghihintay ng tamang pagkakataon. Saka na ako mag-enjoy pagka ganito. Pag nakaipon na ako. Nakaipon? Hello? Eh, paano kung hindi ka makaipon? Ang naiipon mo lang, remittances, remittance slip. Hindi ka na nakapag-holiday. O for example naman, nakaipon ka, Sister Arlene. Nakaipon, ha? Okay na, pagpalbagin nakaipon sa paluwagan. O, sige na. Pero kung kaya ka naman nakaipon, pagdating mo naman ng 60, 65, doon ka naman naipon ka na, tapos hindi ka na makalakad. Marami ng bawal. Naku, bawal kumain ganito, matamis, may diabetic. Bawal kang kumain ito kasi ganito ka. Pilay ka na, hindi ka na makalakad, hilahod na ang paa mo. Paano ka pa mag-i-enjoy? Hindi mo na maakit ang Edinburgh. Kasi itutulak ka na sa wheelchair. O kung ikaw ay nakakalakad pa, hiking ang labas. Di ba? Habang bata, mag-enjoy. Ito ay tinuturo ng Panginoon dito eh. Last mga kapatid, itong si Haring Manase, when he was in affliction, he implored the Lord his God. Kailangan pang dumating sa sukdulan ng buhay bago tumawag sa Diyos. Eh di yan. Buti nga, nakaabot ka pa dyan eh. Kaya sa main church mga kapatid, meron tayo doon na hospital ministry, jail ministry. Para yung mga tao malapit ng mamatay, pag ni Pastor Rodel, ay naku, pastor, ako, may taning na ang buhay. Ilang kang araw? Naku, 7 araw na ho. Ay siya, tayo, hindi na, madalangin na tayo. Mamamatay ka na rin lang eh. Yung sayang, yung sanang 7 taon pa na mag-i-enjoy ka ng buhay, di masarap. Pwede mo rin kantahin yung kinakanta ni Sister Joyce habang nagtatravel sila. Sasakyan kita. Ang ganda ng kanta eh. Maganda yung Amen ba, Sister Joyce, Brother Ben? Ang ganda ang ganda, parang feel ko talaga yung kasayahan. At mga kapatid, yan ang gusto ko sa inyo. I want you to develop the community, the friendship. Dapat walang killjoy. Nag-holiday ka, tapos ayaw mong lumabas. Dapat pag lahat tayo, ayaw ko kanina nag-alasab, pagkasundo ko kina Jewel, Chelsea, can we go to the mall? No, Dad, no thanks. Jewel, is your name KJ? What's KJ? It's killjoy, Amen? Dapat walang killjoy. Kasi pag may killjoy sa grupo, yung iba tuloy mas malungkot. Di ba, Brother Matt? Kaya dapat isama mo si Brother Matt. Yan namang hindi killjoy. Brother Matt, si Brother Pastor Johnny, Sister Arlene. Yung mga yan, walang killjoy. Pag may nakasama kang suubod ng kulitis, naku, ang hirap. Mag-enjoy, mga kapatid. At yan ang gusto natin ma-develop. Kaya, Brother Matt, by May, hopefully, meron tayong pupuntahan. Amen? At ito, dumating nga sa mga kapatid, when he was in affliction, he implored the Lord. You see, mga kapatid, maraming ginagamit ang Panginoon eh. Minsan ginagamit ng Panginoon yung ating mga sakit. Kaya pag may naramdaman ka ng Sister, for example, may naramdaman ka, masakit ang batok.
Huwag ka agad uminom ng painkiller. Magpa-check up sa doktor. Kasi may mga sign na yan, it may be that God is speaking to you. Diba? May naramdaman kang hindi maganda sa iyong dibdib. O, magpa-check sa mga kababaihan. Baka kinakailangan. Kasi God speaks as well and shouts at us in our pains. Nagsasalita ang Diyos sa ating mga nararamdaman. Amen, mga kapatid? At when God spoke to him in the midst of his affliction, yung sa kanyang mga nararamdaman, sa kanyang pagdurusa, nung naramdaman ni Haring Manasseh na nagdudusa na siya, nasasakta na siya, narinig niya yung pagsasalita ng Diyos. He listened to God. At bagamat maganda rin yun nga, but again, dun pa rin ako sa makinig na tayo habang maaga. Habang maaga. Para mag-enjoy. Listen to God. At ibinaba niya ang kanyang sarili sa Panginoon. Nagkaroon siya ng humility. Ibinaba. Kasi parang si Haring Manasseh mayabang, yumabang eh. Kasi nga hari siya eh. Kaya gusto ko yung sana kung sino man ang susunod na manalo. Of course, President Duterte will not be perfect and nobody will be. But the one thing that I like him, every time he faces people, Sister Alice, example, haharap siya sa mga tao, he will bow. He is not bowing because he worship the people. He is bowing because he sees himself in equal stature. Maganda sa tao yung mababa. Maganda sa tao yung simple lang. Hindi mayabang. I always believe, Sister Cecil, a private life is a happy life. A private life is a happy life. Pag ang buhay mo ay palaging nasa Facebook, lahat ng ginagawa niyo mag-asawa, lagi nasa Facebook. According to research, hindi masaya. Pag wala na sa Facebook yan, hindi masaya. Pero yung mga private na hindi nakapost sa Facebook ang kinakain, hindi nakapost sa Facebook ang mga iniinom na tubig. Ano ba? Tubig at tubig din lang yan. Yun ang masasaya. A private life is a happy life. A humble life is a good life. Mababa. Ay, buti ka pa, Arlene, mayaman ka na. Naku, purihin ang Panginoon. Glory to God. Humble. Itong si Haring Manasseh masyadong mataas. And it shows that, it implied that he was a man of pride. Galit ang Panginoon sa mga taong ma-pride. Mababa na lang. Sorry na. Hindi nakakabawas yon. Hindi nakakabawas ng pagkatao yung pagsasorry, pagpapakababa. Kaya mapapansin mo, Sister Alice, bakit hindi pinatawad ng Panginoon si Satanas? Pwede naman niya patawarin si Lucifer eh. Para walang gulo sa daigdig. Pero si Lucifer hindi siya humingi ng tawad sa Diyos. Wala kang mababasa sa Bible na nagrepent si Satan o si Lucifer. At hindi sasabihin ng Panginoon sa'yo na magrepent ka. The decision should come from you. The decision should come from you. You have to choose life. You have to choose Him, mga kapatid. Mga kapatid, 10 minutes na lang, ano? Kaya, tama yung ginagawa natin, mga kapatid. Tama ang sabi ng Panginoon. Na ang bata dapat tinuturuan. Tinuturuan. Ng tamang asal. Tinuturuan ng mga tamang gawin. O, ikaw, ganito. Kaya ako, mga kapatid, gusto kong maging tama ang anak ko eh. Kasi ayokong lumaki sila na bastarda, walang modo, masamang ugali. Bagamat hindi natin pwedeng i-predict ang kanilang buhay in the future, pero habang bata, i-train natin. And the Bible confirms that.
that you have to train up a child in the way he or she should go, so that when he is old, he will not depart from it. Itong si Manasseh, maaaring walang training si Haring Hezekiah. O maaaring may training, pero ganito pa. Buti na lang may training. At kahit may training na, pero hindi pa rin siya sumunod sa Diyos. Bagamat at the end of his days, he repented and served God. Pero huli na. Sayang. Ako nangihinayang ako sa buhay niya. But anyway, having said that, dahil sa kanyang pagpapakababa, sa kanyang pain, sa kanyang misery, nung tumawag siya sa Panginoon, sumagot pa rin ang Diyos. Naawa ang Panginoon at muli siyang ibinalik sa Jerusalem. Nagpakababa siya, mga kapatid. And in last 14 to 17 ng chapter, ating chapter niyan, 33, he took away the foreign gods and idol from the house of the Lord. Kasi ang ginawa niya, Sister Arlene, parang dinala niya si Black Nazarene, dinala niya sa Jerusalem, pinagtabi niya ang Diyos-Diyosan at ang totoong Diyos. Ganong kasama nun. Diba? Imagine mo na lang, Brother Ben, yung naglagay ka ng dalawang babae sa tabi ni Sister Edna. Sa picture ni Sister Edna, tinabihan mo ng isa pang babae, talagang mapapatay ka ni Sister Edna. Yari ka. Diba? Bastos walang galang. Ito ang ginawa ni Haring Manasseh. Tinabihan niya ng Diyos-Diyosan ang dambana ng Diyos. Ganong kakalapastangan, mga kapatid. Ganong kagarapal itong si Haring Manasseh. But at the end of his life, Sister Pressy, he took away the foreign gods and the idol from the house of the Lord. Yung ginawa niya, tinama na niya. Ay, mali pala, sorry. Pero matagal na yon at nasa end na siya ng buhay niya. Ang sabi pa rito, mga kapatid, he built up built a wall naglagay siya ng wall. He built a wall outside the city of David on the west side of Gihon in the valley as far as the entrance of the fish gate. And it enclosed Ophel. So sa pagpapakababa at pagsisisi nitong si Manasseh, nagkaroon siya ng tamang pananaw. Nag-build na siya ng wall para maprotektahan ang kanyang kaharian. At yung security ng mga tao. At yung kingdom of Judah. Maganda yung ginawa niya. Kasi dati wala siyang pakialam Wala siyang pakialam na ano mangyayari sa inyo, bahala kayo dyan. Ngayon, naglagay na siya ng wall. Nagkaroon siya ng tamang pananaw. So, yun lang, mga kapatid. Marami tayong pwede pang matutunan dito. At alam ko may sa pan-chapter, pero hindi ko na kayang itakit sapagkat napakahaba na ng oras natin. Itong si Amon, 22 years lang, naghahari na. 2 taon lang siya, patay na siya. He did evil in the sight of the Lord. He reigned only 2 years in Jerusalem. He did evil in the sight of the Lord as his father Manasseh had done. You see, mapapansin mo, Sister Arlene, yung pagsulat kay Manasseh, ang naalala yung maraming masasama. Hindi yung latter part na ginawa niya maganda. Yun ang sabi ng Chronicles. Yung Chronicler, sila nagsusulat ng buhay, talambuhay ng mga hari. Autobiographer siya. At sinabi ng mga chronicler na itong si Amon ay hindi nagpakababa sa Panginoon, just like his father Manasseh did. Nilampasan pa niya ang ginawa ni Haring Manasseh. He did evil in the sight of the Lord as his father Manasseh had done. Again, baka hindi naturuan ni Haring Manasseh. You know, mga kapatid, in especially pag ang kliyente ko may mga bata,
Alam mo, Sister Ceci, lagi kong sinasabi sa judge niyan. You know, sir, the problem with this country, hindi ko sinasabi directly, siyempre, ano yan eh. Pero in my written submission, nilalagay ko yan na one of the problems of this country is the lack of time of the parents. Bakit? Busy-busy ang mga parents sa pagtatrabaho. Walang panahon sa pagtuturo sa mga anak. Kaya mga bata, lumalaking walang modo, walang tamang asal. Kaya ang problema talaga, ang endemic na tinatawag, is yung kawalan ng panahon, kawalan ng magulang sa buhay ng isang bata. Ang magulang, mga kapatid, we have the obligation to train up our children the way they should go. Yun ang sabi ng Bible. We have to teach them. Kasi hindi nila alam. Dapat ginaguide mo yan. Tinitingnan mo kung sino ang mga kaibigan yan. Tinitingnan mo kung sino ang mga ginagawa niyan, ano ang pinapanood niyan. Tinitingnan mo kung ano ang maraming ganun, mga kapatid. I don't know if I'm going to say this, mga kapatid, pero masyado ng pero naalala lang ko siyang kliyente na I think napalo niya yung anak niya dito sa UK, Sister Cynthia. Anyway, I'm not going to touch that because masyado na siyang sensitive information. Karunungan yun, Brother Mate. Alam mo, ang sabi kanina sa Maynila, ang sabi kanina mga kapatid sa ating teaching sa Maynila kanina, nasaan yung teaching ko kanina sa Manila? Ayan, yung knowledge and wisdom. Knowledge, Sister Mercy, is knowing what to say. Wisdom is knowing when and what not to say. So, dapat alam mo rin kung kailan mo sasabihin at kung hindi mo kailangan sabihin. Anyway, hindi ko sasabihin. Anyway, mga kapatid, Pastor Johnny, thank you so much. God bless you all.